Kung nag-iisip ka pa rin kung ano ang gagawin mo this year para makuha mo yung mga goals mo, ito yung mga natutunan ko na 3 lessons ng for 2025 and continuation to ng vlog ko. It's already 6:20 in the morning and kung makikita nyo ay tulog pa ang anak ko. Ayan, tulog pa siya and I just want to document this. It's January, so marami sa atin ang mga nag-goal setting. Now, itong 3 lessons na ito, pwede mong magamit na ito to move you toward your goal, para to push you. Kasi, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee Luis, isa rin po akong empleyado na nangangarap din na kagaya sa inyo na gawin yung bagay na gusto ko to fulfill my passion, to fulfill my purpose, no? Kasi at the end of the day, na kahit nagtatrabaho ka, kung merong nawawala o may missing piece dyan, ibig sabihin hindi pa yun yung purpose mo sa buhay. As I always say, when you close your eyes and you see on your subconscious, on your mind, na there is something na you wanna do, that is the really you. Kasi sinasabi ng sarili mo, uy, ito yung talagang blueprint mo na gusto mong i-define ng success. Kasi sabi ng iba, ang success is magkakaiba ang definition. That's why ano ba talaga yung para sa'yo? Kung hinahanap po pa rin kung ano yung para sa'yo, maybe there is 3 lessons na nakuha ko nung 2025 ay it really helps to you. So, dati, bago ko ibigay sa yung 3 lessons, no, dati ay mga 10 years ago, sabi ko, on the age na ganito, dapat I have this side business or business. So, ang success blueprint ko talaga, ang gusto ko siguro is talagang magkaroon ng business. And hindi ko siya masimulan. Tapos, ang naging problema ko dito, hindi ako yung parang hindi ako nakakapag-move on, na parang hindi ko magawa kung anong gusto ko. So, ang naging solution ko, I attended courses, different courses. I spend really money to find ano ba talaga yung para sa akin. And until may nasalian pa nga ako, iyak ako ng iyak kasi I really want to know what is mine. The problem is, every time na may sisimulan ako ng isang bagay na I think na gusto ko, I suddenly stop at the middle and then hindi magpro-procrastinate na ako. It's not about perfection, but I don't know, hindi ko alam kung yun ay para sa akin, and then I overthink, and then until I will say to myself, I am not good enough to what I'm doing. Paano kung ganito? Alam mo yung nasa future ka na anxiety na hindi mo alam kung hindi ko alam kung makukuha ko ba yan until September this 2025. I attended a personality development. Maybe sa inyo, you know what you're going to do, but there is a missing piece. So I attended to this. Sabi niya sa akin is that if you're going to do a business, before doing that is ito muna ang malalaman mo bago mo gawin yung gusto mong mangyari. And what we did is sabi niya sa akin, ito yung number 1 tip ko sa inyo is, number 1 is wala akong direction. I have no direction. What do I mean? May natapos naman ako. Teaching. Bago pa nga nag-teaching, I am a nurse. So, all those are, yung mga professions na yun ay gusto yun ng iba para sa akin. Because I know they love me so much because they want me to have a security sa buhay. But, at the middle, hindi ko isa nalalaban kasi direction para sa iba. Kaya pala, yung mga ini-start ko, hindi ko siya feel. Alam mo yung, hindi mo siya feel, hindi mo kayang ituloy. Alam mo yung, para kang may maskara na I need to do this one, wala na tayong magagawa. It's our bread and butter now. So, no direction, ibig ko sabihin,
What do I really want? Until, naisulat ko na dito, until lahat, walang deadline. Basta, ano bang gusto ko? What do I really want? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? That's why I write it here. Ano yung gusto kong makuha this year? I write my 3 goals for the 2026. Ayun, no? 2026 goals, 3 goals na gusto kong makuha. I write it here. Kung isulat ninyo, what are your 3 goals for this year? What do you really want? And that 3 goals is connected to what I want or what I see myself 5 years from now. Mga ganong bagay. And then, number 2 that I learned is, pagkagising ko kasi, parang may masakit na dumadagan sa puso ko. And then sabi ko, ito na naman ba? Ito na naman ba ako after 10 years? Ito na naman ba ako? Tatanda na lang ako. Kasi I feel, pag nakikita ko yung mga young ones, yung mga younger generation or mga young people, nakita ko yung sarili ko before and now. Dati, tinatawag ka nilang ate, ngayon auntie, tita, hanggang tatawagin ka na lang na lolo, lola. Diba? I use this na pain technique 10 years before na nangarap ako, 10 years before, 5 years before, na nangangarap ako na ito ako, dapat ito rin ako. Hindi naman sa tinutultugan natin, but that is our goal. Pero hindi nakuha. Sabi ko at the age of ganito, nakuha ko na to, pero hindi ko pa rin nakuha. Because hindi ko ginawa yung dapat kong gawin. Yes, maganda akong may goal, pero kung hindi mo gagalawan yung goal, ay hindi mo makukuha para sa sarili mo, para sa pamilya mo, is hindi siya mangyayari. Yung pain technique ko na yon is, sabi ko, isa sa mga pain technique ko is, ito, isinulat ko siya. Isa sa mga yan is, sinulat ko nung December 25, 2025, Christmas. Masakit na every 15:30, sakto lang ang kita ko. Di ko mabili ang gusto ko. Tama naman, diba? Dadaan na lang sa kamay mo yung pera, nagbayad ka ng utang mo, yung dapat needs mo sa bahay. Pag minsan nga, tinitipid ko na lang yung sarili ko. Yung wants ko, hindi ko siya nakukuha. Why? Kulang because I have already a family na kailangan pakainin. And ang masakit is, isa pa is, masakit na wala akong maiabot sa parents ko. Hindi naman sila nanghihingi. Ang akin lang is, it is my joy to extend. Masarap kasi na if your, akin lang magulang, may extra ka, maabutan mo naman sila. Gusto mo rin namang magbakasyon, diba? At the end of the year na lang, lagi na lang sinasabi na natin, ang bakasyon ko is 4 corners of the house na lang. Yun, so ginagamit ko ang pain technique na 10 years ago, in this career, in this vehicle na ginagamit ko ngayon is nakapagdala ba sa akin sa destination or sa goal na gusto ko. Pag hindi, you need to do something else. Hindi mo kailangan mag-resign. You need to do something else para yung pilitin mo talaga yung sarili mo. Discipline, it's not motivation. Your discipline helps you to motivate you to go forward. And number 3 na lesson ko is yung pleasure technique. Baliktad naman sila sa pain. 5 years from now, how do I see myself? Yun yung ang sasagot dito sa tanong na to na, who do you want to become? 10 years from now, pag pinigat mo na naman yung sarili mo, what do you see first? Kung ano yung nakita mo at walang distraction, di ba? Pinikit mo, walang distraction. Kung ano yung nakita mo at the back of your mind, that is the really you. 5 years from now, ano talagang gusto mo? Who do you want to become? Ano ang meron ka? Do you want some rentals? You want some side business or business na talaga? Maybe you are now the owner of that business. Fulfilled ka? Ramdam mo na even sa iba ay hindi success para yun sa iba, pero sa'yo success yun?
feel mo na you are fulfilled, na you are stronger enough, na you have confident enough na, uy, akin talaga to. Ang kalaban natin kasi sa buhay ay, ang paniniwala ko ay, hindi man lang natin sinusubukan, hindi man lang natin tinatry kung ano dapat yung gusto mo. We are just letting the day not to finish na, okay, tapos na, okay na yon, may pera na, that is the end goal naman. Well, sasabihin ko sa'yo, money is not yet, it's not lang yung end goal. Money is to make you, hindi yun yung end goal, but to make others happy and to make you happy what you really want to do. Kung hindi yun ang nangyayari, that is not success. And para makuha natin yung goal natin sa buhay, we need to sacrifice. Take the risk. Risk na isacrifice mo muna yung oras mo ngayon. Kasi I believe na time is a currency. So yun lang. Sana nga may natutunan ka sa video nito. See you po on my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe kung meron naman po kayong natutunan sa lesson nito. See you po on my next vlog. Paalam po.